Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mundo ng modernong digmaan, hindi lang malalaking barko, eroplano, at tangke ang bida, kundi pati ang mga maliliit at high-tech na kagamitan na kayang magdala ng malaking epekto sa battlefield. At sa pagkakataong ito, may bagong development mula mismo sa ating bansa, galing sa isang kilalang institusyon sa Mindanao. Kung narinig nyo na ang tungkol sa mga unmanned surface vessels o mga unmanned boat projects ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, o MSUIIT, may bago na naman silang ipinakita, isang expendable aerial vehicle for reconnaissance and assault mission, o mas kilala sa maikli bilang EAVRAM. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng expendable? At bakit ito malaking bagay para sa defense capability ng Pilipinas? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, balikan natin saglit ang konsepto ng expendable UAV. Kapag sinabing expendable, ibig sabihin ay designed to be used once, kumbaga, hindi mo inaasahang babalik pa ito mula sa mission. Ang ganitong klase ng drone ay pwedeng gamitin bilang surveillance platform para magbigay ng real-time intelligence, o kaya naman bilang isang suicide drone na diretsyong sumasabog sa target. Globally, nakita na natin ang kahalagahan nito sa mga modernong labanan. Sa Ukraine-Russia conflict, halimbawa, napakalaki ng papel ng mga murang ngunit epektibong UAV na ganito. Kaya kapag may local development tayo ng ganitong teknolohiya, ibig sabihin ay isang hakbang tayo palapit sa pagiging self-reliant sa defense. At dito pumapasok ang innovation mula sa MSUIIT. Kilala ang universidad na ito hindi lang sa engineering excellence kundi sa kanilang drive na mag-develop ng teknolohiyang swak sa pangangailangan at budget ng bansa. Hindi sila basta gumagawa ng prototype para lang maganda sa papel, ang goal nila ay practical at scalable na solusyon. Ngayon, pag-usapan natin mismo ang EAVRAM. Ito ay Expendable Aerial Vehicle for Reconnaissance and Assault Mission. Base sa pangalan, malinaw na ang mission set nito, pang-recon o pagmamanman, at pang-assault o pag-atake. Dalawang variant ang plano nila. Isa, EAVRAM Minam, ito ang mas maliit na bersyon. O may traditional na wing configuration. O maximum takeoff weight, 3 kg. O maximum payload, 1 kg. O battery powered. O range, 20 km, sakto para sa tactical operations tulad ng pagsilip sa kalapit na lugar o target area. Dalawa, DEAVRAM mas malaki at mas malayo ang kayang abutin. O delta wing design para sa compact pero stable na flight. O range, 100 km. O maximum takeoff weight, 7 kg. O payload capacity, 3 kg. O sa design drawing, ipinakita na pwede nitong dalhin ang isang RPG-7 round bilang explosive payload, ibig sabihin, malinaw na ito ay pwedeng gawing suicide, assault drone. Hindi lang sa capability impressive ang EAVRAM, kundi pati sa approach ng paggawa. Ang parehong variant ay gagamit ng lightweight foam boards at 3D printed plastics. Bakit ito mahalaga? Una, magaan ang mga materyales kaya mas mahaba ang flight time at mas flexible sa design. Pangalawa, madaling i-produce gamit ang existing fabrication tools. Pangatlo, mura at madaling palitan kung masira. Dagdag pa, ang mga parts ay mula sa off-the-shelf components, ibig sabihin, wala masyadong special at mahal na pyesa na mahirap hanapin. Ang ganitong approach ay perfect kung gusto mong mag-produce ng maramihan at mabilis. Sa battlefield, malaking advantage ang ganitong klaseng produksyon. Isipin mo, kung kaya mong gumawa ng 12-12 ng UAV sa murang halaga, pwede mong isaturate ang depensa ng kalaban hanggang maubos ang kanilang anti-drone ammunition o ma-overwhelm ang kanilang radar systems. Ngayon, paano ba ito magagamit ng Philippine military kung sakali? Para sa EAVRAM Minam, mainam para sa short-range surveillance. Pwedeng gamitin sa border patrol, coastal watch,
o kahit sa urban operations kung saan kailangan mong makita ang galaw ng target sa likod ng mga gusali o sa makikitid na kalsada. Dahil maliit, mas mahirap ma-detect ng radar at tahimik sa flight. Para sa DEAVRAM, mas flexible, pwedeng pang long-range recon o diretsyong pang-assault. Ang payload na RPG-7 round ay hindi biro. Kapag ginamit ito sa suicide mission, kaya nitong sirain ng mga light armored vehicles o mga depensa ng kalaban. Maaari ring lagyan ng iba pang payload gaya ng sensors para sa electronic warfare o signal jamming. Sa kasalukuyang sitwasyon ng West Philippine Sea at iba pang maritime territorial disputes, ang ganitong UAV ay pwedeng maging force multiplier. Hindi ito papalit sa malalaking assets tulad ng frigates o fighter jets, pero magbibigay ito ng dagdag na mata at kamay sa ground commanders. Siyempre, kahit promising ang EAVRAM, may mga hamon din. Prototype stage pa lang ito. Wala pang aktwal na lumilipad na modelo na nasubukan sa field. Kailangan ng funding at government support para makagawa ng functional test units. Limitado ang range at endurance kumpara sa mas advanced na imported drones. Dahil sa nature nitong expendable, dapat talaga mura at mabilis ang produksyon, kung hindi, mawawala ang main advantage nito. Pero kung masusuportahan ito ng Department of Science and Technology at ng Armed Forces of the Philippines, malaki ang tsansa na makagawa tayo ng Philippine-made tactical drone system. Kung ma-develop ang EAVRAM, ito ay hindi lang magiging asset sa military operations, magiging symbol din ng local defense innovation. Bakit? Ipapakita nito na kaya nating gumawa ng sariling UAV gamit ang local talent at resources. Maaaring buksan nito ang pintuan para sa mas malawak na defense industry sa Pilipinas, kasama ang private sector. Pwede itong maging export product sa mga bansang may parehong pangangailangan pero limitado ang budget. Kung titignan ang global trend, maraming bansa ang nagsisimulang mag-invest sa mga swarm drones, mga murang UAV na sabay-sabay umaatake o nagsa-surveillance. Kung makapasok tayo sa larangang ito, magiging competitive tayo sa isang napaka-critical na segment ng modern warfare. Sa huli, ang EAVRAM ng MSUIIT ay isang patunay na hindi lang sa malalaking proyekto nagmumula ang pagbabago sa depensa. Minsan, sa mga simpleng ideya at practical na disenyo, pwede tayong gumawa ng solusyon na abot kaya at epektibo. Ang tanong na lang, susuportahan ba ito ng gobyerno at militar para tuluyang maging realidad? O isa na naman itong magandang konsepto na mauuwi sa papel? Ano sa tingin nyo, mga kababayan, dapat bang bigyan ng full support ang EAVRAM project? E-comment nyo sa baba at pag-usapan natin.